Correct me if I'm wrong. Makikita mo sa bidyong ito yung isang lalaki na naisipang mag-create ng remote-controlled na eroplano na ginagamitan ng solar power energy. Sinasabing para nga magawa ito ay kinakailangan muna nalagyan ng napakaraming solar cell yung itaas na bahagi ng eroplano para makaharness o makakuha ito ng energy galing sa araw. At yung energy nga na ito yung ginagamit sa power system nito para makalipad ng matagal. Ito naman yung mga US Navy yung i-demonstrate yung kanilang high-level skill pagdating sa pagpapalipad ng mga jet aircrafts. Sinasabing yung reason kung bakit napakadelikado ng pagpapalipad ng mga jet aircrafts ay dahil sa mataas yung probability na magkaroon ng isang fatal na collision, lalo na kung ito ay magkakatabi. At para nga hindi magbanggaan yung mga jet na ito, ay kinakailangan na merong maayos sa synchronization at communication yung bawat piloto. Napakadami talaga mga nakaka-fascinate na aviation display yung nagagawa ng mga aircraft pilot. At kung aviation lang naman yung pag-uusapan natin mga master, ay yung isa sa mga pinaka-misteryosong kwento na related dito ay yung patungkol sa Ghost of Eastern Airlines. Sinasabi kasing noon December 29, 1972 ay merong 101 na mga tao ay nawalan ng buhay dahil sa pag-crash ng Flight 401 sa lugar ng Florida Everglades, kabilang na yung dalawang piloto nito. At napag-alaman na yung mga clean-up crew ng Eastern Airlines ay kinuha yung mga usable parts na nakita nila sa lugar kung saan nag-crash yung Flight 401 at saka ni-recycle o ginamit para sa pag-repair ng iba pa nilang eroplano. Sinasabing makaraan lang yung ilang linggo matapos yung insidente ay maraming mga flight attendant at pasahero ng Eastern Airlines yung nagsasabing nakakita daw sila ng multo o apparition ng dalawang piloto sa loob ng eroplano kung saan ginamit yung mga recycled parts ng Flight 401. Napag-alaman na dahil nga sa napakaraming testimony ng mga tao patungkol sa nakita nilang multo sa mga eroplano ng Eastern Airlines ay napilitan yung mga otoridad na tanggalin yung mga recycled parts ng Flight 401 sa iba nilang mga eroplano. At mapasa hanggang ngayon ay yung kwento patungkol sa Ghost of Eastern Airlines ay nananatili pa ding misteryo. Mga article na nagkalat sa internet ay yung mga steel wall na inilagay ng American government sa border ng Mexico ay napaka-durable kaya hindi ito basta-basta na masisira. At dahil nga dito ay yung mga Mexican smuggling gangs ay gumawa ng iba't ibang klase ng method para makapagpapasok sila ng mga illegal migrants sa Amerika. Sinasabing yung isa sa mga simpleng paraan kaya madaling nakakapasok yung mga illegal migrants sa Amerika ay sa pamamagitan ng mga hardware tools. At bukod pa dito ay gumagamit din sila ng mga hagdanan at tali para nga maakyat yung steel wall na ito. Napag-alaman na kahit na nakakalusot yung mga iilang illegal migrants sa steel wall ng Amerika ay mataas pa din yung probability na hindi sila makapasok sa bansa dahil nga sa merong mga border patrol na 24/7 na nakabantay. At dahil nga dito ay yung mga Mexican smuggling gangs ay gumagamit na din ng mga secret tunnel na kung saan ay pwedeng pasukin ng mga illegal migrants na nagabayad sa kanila ng malaking pera para hindi sila madaling makita ng mga law enforcement. Ayon sa mga eksperto ay kahit na parang madaling nakakapasok yung mga illegal migrants sa border ng Amerika ay ikinukonsider pa din itong useful dahil nagsisilbi itong first line of defense lalo na kung magpapadeploy sila ng mga sundalo dito. At dahil nga din naging presidente na ulit si Donald Trump ay mataas yung posibilidad na yung proyekto na ito ay matuloy at mag-improve pa sa mga susunod na taon. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Weh,